Natuloy nga sa pag-abroad ang aking asawang si Jonas. Naging normal sa amin ang lahat, palibhasa mababait ang mga magulang ni Jonas. Kaya wala kong naging problema sa pakikisama sa mag-asawa. Nagkukumustahan kami madalas. Minsan nakikita ko na malungkot ang asawa ko, siguro dahil mag-isa lang siya doon. Kaya ang ginawa ko, inaaliw ko na lang, nakikipagkwentuhan ako ng madalas sa kanya. Mga after 5 months niya sa ibang bansa, parang nag-iba ang asawa ko. Dati madalas nagsiselos ito, pero nang lumayo naman ito at hindi na ako nakikita, nawala ang madalas na pagduda sa akin. Hinayaan ko lang, inisip ko na baka abala lang siguro sa kanyang trabaho. Pero isang araw bigla nang nag-chat sa akin. Net, kung namimiss mo ako, kung kailangan mo, okay lang sa akin, basta masaya ka. Ayoko naman na malungkot ka. Habang wala ako, chat sa akin ni Jonas, ang aking asawa, habang nagkukwentuhan kami, ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan, sagot ko sa chat ng asawa ko, dahil nasa trabaho ako noon, kaya chat lang muna kami. Hindi kasi ako makapag-call sa kanya dahil malapit ang upuan ko sa aking manager. Kapag na-miss mo lang naman ako, kung gusto mo. Okay lang sa akin, sabi pa ulit ni Jonas sa chat. Nalabuan ako sa chat niya, pero unti-unti inunawa kung ano ang kanyang sinasabi. Ibig sabihin pinamimigay mo na ako. Ibig mo bang sabihin manlalaki ako? Ganun ba, Jonas? Sagot ko agad sa chat sa inis ko. Na parang iba ang dating ng chat niya sa akin. Wala, kalimutan mo na yun, joke lang yun. Biglang reply nito, sabay paalam na may gagawin daw siya. Napansin niya kasi na medyo nainis ako sa kanya. Iba kasi ang dating ng chat niya sa akin. Saka bakit siya magsasabi sa akin ng ganun? Napaisip ako, ano kaya ang pumasok sa isip ng asawa ko? Bakit ganun siya sa akin? May iba na kaya siyang babae doon? Kaya unti-unti niya akong pinalalayo sa kanya. Para magkaroon siya ng dahilan para hiwalayan ako. Dinamdam ko talaga ang chat niya. Lalo na pag-uwi ko, tinawagan ko siya, pero ayaw niya ako sagutin. Nag-iiyak talaga ako magdamag. Ano bang nagawa ko? Bakit pinagpalit niya ako? Naging tapat ako sa kanya. Pero bakit ganito pa? Sana pala hindi ko na lang siya pinayagan na umalis, sabi ko sa aking sarili. Kaya marami akong chat sa kanya. Kahit naka-offline pa siya, tiyak naman na mababasa niya yon. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat. Iha, bakit parang namumula ang mata mo? Umiyak ka ba? Tanong ni Papa, ang ama ng aking asawa, nang makita ako kinabukasan na namumugto ang mata. Wala po, Papa. Nasobrahan siguro ako sa tulog. Sagot ko naman, may problema ba kayong mag-asawa? Tanong naman ni Mama. Wala po, Ma, okay lang kami, sabi ko agad. Sabay na pumasok ulit ako ng kwarto. Hindi ko kasi maitago sa mga biyanan ko ang aking mararamdaman na sama ng loob sa kanilang anak. Hello, Net, sorry sa mga sinabi ko. Joke lang naman yun. Ikaw naman hindi ka mabiro, tumawag kasi sina Mama na umiyak ka raw. Sabi ni Jonas sa chat sa akin, ayaw mo kasi akong kausapin. Sagot ko naman sa chat, busy lang ako dito, maraming kaming patient. Reply ulit ni Jonas sa akin, saka wala akong babae dito. Ikaw lang ang mahal ko, wala nang iba. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Kaya nga nasabi ko na if na-miss mo ako, okay lang sa akin, dahil inaalala kita. Gusto ko naman na maging masaya ka. Ayoko naman maging makasarili, iniisip pa rin naman kita, para sana kahit wala ako sa tabi mo. Masaya ka. Doon naisip ko na ng tuluyan ang gusto ng asawa ko. Nakuha ko na ang ibig niyang sabihin. Totoo naman na namimiss ko siya. Dahil 1 taon na siyang wala dito. Totoo na hinahanap ko na ang kanyang mga yakap, ang halik ng isang asawa. Kaya ang ginawa ko, sinakyan ko muna ang kanyang mga sinabi. Titingnan ko kung ano ang magiging reaksyon niya. Susubukan ko kung ano ang gagawin niya. Payag ka ba talaga?
baka naman magselos ka. Baka naman kapag nakita mo ako na masaya, magalit ka, saka paano kung magustuhan ko na. Sabi ko agad, dahil naiinip ako sa chat, kaya tinawagan ko na lang si Jonas. Hindi biro lang yun, kalimutan mo na iyon, sabi pa niya. Pero kung gusto mo, okay lang, basta sabihin mo sa akin kung sino. At gusto ko send mo sa akin ang video nyo, pahabol na sabi nito na akala ko. Joke lang talaga niya, sinakyan ko na lang ang mga sinabi ng asawa ko. Siguro naiinip din doon sa abroad, lalo na nasa Middle East siya, kaya para naman masatisfy siya. Nagsisend na lang ako ng mga videos ko, minsan. Kapag kumain kami or naglalaba ako, minsan kasama ang anak namin. Minsan, habang naglalakad ako papasok sa aking trabaho, kaya lang hindi siya masyado interesado. Mas gusto niya, kapag kaming dalawa lang ang nag-uusap at video call at nasa kwarto lang ako. Dahil sa mga sinabi niya at sinakyan ko ang gusto niya, akala siguro niya seryoso ako. Kaya nang sabihin ko na biro lang din ang pagpayag ko, nagtampo ito. Biglang hindi ako kinausap, akala daw niya matutupad na ang gusto niya. Naiinggit raw kasi siya sa mga kasama niya doon na ganun ang ginawa ng asawa. Gusto raw niyang subukan, para naman raw hindi siya mainip ang huling chat sa akin ni Jonas. Tapos hindi na muli akong kinausap, nagtampo na naman ito sa akin. Monet, nag-away ba kayong mag-asawa? Ang tanong ni Papa sa akin nang makita ako, bakit po pa? Tanong ko sa ama ng aking asawa nang makita ako na kumain mag-isa na malungkot. Tumawag sa akin si Jonas. Kinukumusta kayo? Bakit hindi sa'yo tumawag? Hindi ba kayo nag-uusap? Tanong muli ni Papa, may tampuhan lang ng konti pa. Sagot ko agad, pero iha, dapat hindi nyo na pinapatagal yan. 1 linggo na pala kayong hindi nag-uusap, ano ba pinag-awayan ninyo? Baka makatulong ako, magsabi ka lang. Sabi pa ni Papa at sabay lapit sa akin, at tiningnan ako. Namumugto ang mga mata mo, huwag mong hayaan na maging malungkot ka, masama sa katawan yan, mamaya magkasakit ka. Isa pa nga lang ang anak ninyo, hindi na kayo nang kakasundo. Gusto ko man sanang sabihin sa ama ng aking asawa, pero nahihiya ako. Ayaw ko naman sabihin sa kanila ang gusto ng anak nila na gawin ko. Baka hindi maniwala o magalit pa sila sa anak nila o kaya naman pag-isipan ako ng masama. Wala po pa. Okay lang kami, sabi ko agad. Sabay talikod ko, sige bahala ka. Basta nandito lang ako, makikinig ako sa sasabihin mo. Kahit ano, kahit personal, kahit usapang mag-asawa, nandito ako net. Pahabol pa na sabi ni Papa, ang ama ng aking asawa. Doon ay naisip ko na sabihin sa ama ng aking asawa ang totoo. Dahil 1 linggo na akong binabagabag at hindi makatulog, sabi naman niya, kahit ano, makikinig siya. Tutal wala si mama at kami lang ang nasa bahay. Namili kasi kasama ang anak namin ni Jonas, pa, kung magsasabi ba ako sa'yo ng totoo. Kung sasabihin ko ba sa iyo ang problema namin, tayo lang ang makakaalam. Nahihiya kasi ako kay mama kapag nalaman niya, sana sa atin lang muna ito. Mahinang sabi ko sa ama ng aking asawa. O naman, tayong dalawa lang, sagot ni Papa at sabay na humarap sa akin. Doon ay unti-unti ko nga na sinabi sa ama ng aking asawa ang gusto ni Jonas. Idinitayli ko ang bawat gusto ng kanilang anak. Nakatitig lang siya sa akin at nakikinig sa lahat ng sinabi ko. Pagpasensyahan mo na ang anak ko. Monet, hayaan mo, kakausapin ko siya. Sabi ni Papa, huwag po, huwag ninyong sasabihin sa kanya na sinabi ko sa inyo. Magagalit sigurado lalo iyon, pakiusap ko sa ama ng aking asawa, ikaw ang bahala, pero kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Kabisado ko yan si Jonas, baka lalong magtampo sa'yo. Kapag hindi mo napagbigyan, sabi muli ni Papa. Bago natapos ang usapan namin, dahil dumating na ang maglola galing sa pamimili, kinagabihan nga, nag-isip ako. Sa mga sinabi ng aking biyanan, inaalala ko rin ang aking asawa. Tulad ng sabi ni Papa, baka ma-depress doon ang aking asawa. Baka magkasakit. Lalo wala siyang masyadong kakilala doon. Ang ugali pa naman ng asawa ko, kapag galit nagmumukmok ito. Hindi kumain at umiinom, parang pinapahirapan niya ang kanyang sarili.
Doon nga napag-isip ko na kawawa naman si Jonas doon. Baka magkasakit doon dahil hindi kami nag-usap. Baka kung ano ang maisip na gawin doon. Ayoko naman na mapahamak siya doon. Tulad ng mga nababalitaan ko na sa sobrang depression, may tumalon sa building, sa isip ko pa lang, hindi ko kayang mawala ang asawa ko. Kaya nakabuo ako ng plano. Kumusta ka na? Payag na ako sa gusto mo. Ang totoo, namimiss na talaga kita. Sabi ko sa aking unang chat kay Jonas. Hindi nagtagal, agad naman nag-reply ito. Okay lang ako. Duty ako ngayon. Dami namin patient. Kaya busy ako. Sorry ha. Hindi tayo nagkausap nakaraan. Reply naman ni Jonas. Sabi ko na nga ba, magre-reply agad ito. Kapag tungkol doon sa gusto niya ang sasabihin ko. Kapag kasi iba ang chat ko, hindi sumasagot. Kahit naka-online ito. Mamaya, after duty ko, mag-usap tayo, tawagan kita ha. Sabi pa sa chat na mukhang excited sa balita ko, pero ang totoo, wala naman talagang ganun akong gagawin, gusto ko lang na mag-usap kami, para malaman ko kung okay lang siya. Kinagabihan niya, masaya ang asawa ko na tumawag, nag-usap kami. Nagkumustahan, nagsabi rin na magpapadala siya ng pera kinabukasan para sa allowance ng anak namin saka para daw sa akin. Bumili raw ako ng mga gusto ko. Iyon din naman talaga ng hinihintay ko, kaya gusto ko siyang makausap. May mga bayarin kasi sa school ang anak namin. Saka ako may gusto din akong bilhin kaya lang, kulang naman ang sahod ko sa aking trabaho. Natuwa pa ako, dahil ang buong sweldo niya sa isang buwan ang ipapadala. Sa isip ko, malaki-laki din yon, makakapagtabi pa ako. Hindi ko alam pero tuwang-tuwa talaga siya sa balita ko na payag na ako. Kahit hindi naman totoo. Isa pa, sino naman na lalaki ang aalukin ko. Basta kapag may nakita ka na, magsabi ka sakin. Sana yung hindi tayo kilala, para walang maging problema. Sabi pa ni Jonas bago kami natapos ng usapan. Saan naman ako kukuha ng ganun, lalo hindi ko kilala, mas mahirap yun, kung pupulot ako kung saan-saan. Doon pumasok sa isip ko, ang ex-boyfriend ko. Sigurado papayag yun. Kaya lang naalala ko, nasa ibang bansa rin pala ang lokong iyon. Kung mga kasama ko naman sa trabaho, wala din, halos lahat kami babae doon. Si Manong guard lang ang lalaki sa aming opisina. Pero pwede na rin yun, sabi ko sa isip ko. Tutal madalas na pasaringan ako ng lokong matandang gwardya na iyon. Alam ko sa mga tingin niya sa akin na gusto niya ako, kahit hindi niya sabihin, pero paano? Bigla ko na lang ba siyang aalukin? Kumusta, nag-usap na ba kayo ni Jonas? Tanong ni Papa sa akin. Nang makita ako kinabukasan na papasok na sa aking trabaho, kagabi po, nag-usap na kami, okay naman siya. Busy raw siya sa duty, kaya hindi nakatawag sa akin. Ano, napag-usapan na ba ninyo ang problema ninyo, saka ang gusto ng asawa mo? Hindi pa ho pa, pero pag-iisipan ko po, ganun ba? Basta kung may kailangan ka, nandito lang ako, baka lalong magtampo yun sa'yo ang anak ko. Alam mo naman ang ugali noon, sabi pa nito sa akin. Kaya habang naglalakad ako, papasok sa trabaho, iniisip ko kung paano ko kakausapin ang matandang gwardya sa amin. Pero buo na sa isip ko, siya na lang ang aalukin ko. At least, alam ko na kahit may edad na iyon, malinis naman, at alam ko na nasa ibang bansa din ang asawa noon. Good morning po ma'am, pagbati sa akin ng gwardya pagdating ko ng opisina, bago ka. Nasaan si Manong? Tanong ko sa gwardyang babae na bumati sa akin. Nagbakasyon po ma'am, umuwi sa probinsya niya, may problema daw doon, baka nga daw hindi na bumalik, kaya kumuha agad ang agency namin na kapalit. Kaya ako na po ang bantay ninyo dito, sa narinig ko na kapalit ni Manong Guard. Hindi talaga umaayon sa akin ang pagkakataon. Sino na ang aalukin ko? Sabi ko sa aking sarili. Kinagabihan, nagchat muli ang asawa ko. Nagtatanong kung meron na raw ba, sabi ko wala pa, nag-iisip pa ako. Nang sinabi ko iyon, hindi na nag-reply ulit, alam ko na hindi niya nagustuhan ang reply ko. Kaya ang ginawa ko, natulog na lang din ako. Hanggang kinabukasan, hindi nag-chat sa akin, nagtampo na naman sigurado iyon. Paglabas ko ng bahay kinabukasan, bago ako pumasok, nakita si Papa, ang ama ng aking asawa, nagpuputol ng mga sanga ng kahoy na sumobra na sa bakod ng bahay.
Nakita ko na pawis ito. Pero kayang-kaya pa niyang sibakin ang malaking puno ng mangga sa harapan ng bahay nila. Umakyat pa ito at doon sa sanga umupo at nagputol. Ang lakas pa talaga ng biyanan ko, kahit may edad na sabi ko sa aking sarili. Kaya habang muli akong naglalakad papasok sa opisina, nabuo na sa isip ko kung sino ang aalukin ko para pagbigyan ang mga sinabi ng aking asawa na nasa abroad. Wala na akong ibang choice, mahal. May nakita na ako, meron na, okay na, aayusin ko na lang, chat ko sa aking asawa pagdating ko ng office. Hindi naman nagtagal nag-reply agad ito, talaga. Sino, okay? May video ka na ba? Sunod-sunod na chat sa akin, at halatang excited. Wala pa, basta chat kita kapag okay na, tapos send ko ang video sa'yo. Sabi ko sa aking asawa, maghapon nga ay panay ang chat namin ng asawa ko. Tuwang-tuwa ito sa balita ko. Pero ang totoo, sa isip ko palang iyon, nagdadalawang isip pa ako. At iniisip ko kung paano ko umpisahan na sabihin. Pag uwi ko ng bahay, sakto wala si mama, kasama na naman ang anak namin, pumunta raw ng birthday party ng classmate ng anak ko. Naabutan ko si papa na nagkaupo at nagkakape. Iha, dumating ka pala, kapag gutom ka na, kain na lang dyan, may lutong ulam sa ref. Hindi na kasi kami nagluto. Gabi na uwi ang maglola, tapos ako busog naman, sabi ng ama ng aking asawa. Busog din po ako pa. Sagot ko naman, hindi ako umalis sa kinatatayuan ko. Nakatingin lang ako sa ama ng aking asawa. Napansin naman ni papa ang pagtingin ko sa kanya. Bakit? May problema ba? Parang pagtataka na tanong ni papa. May sasabihin sana ako sa'yo. Paunti-unti ko nasabi sa ama ng aking asawa. Umupo ako sa harap niya, para mahinang boses lang ang masabi ko. Agad din naman na humarap sa akin si papa. Hinihintay din ang sasabihin ko. Doon nga ay dahan-dahan ko na sinabi at ipinaliwanag sa ama ang aking asawa ang lahat ng gusto ng kanyang anak na aking asawa. Nakatitig siya sa akin at tulad ng dati seryoso itong nakinig sa mga sinabi ko. Kung iyon ang paraan para makatulong ako sa inyong mag-asawa, bakit hindi? Sabi ko naman sa'yo, nandito lang ako, handang akong tumulong, sagot ng ama ng aking asawa. Marahil naiisip din niya na makakatulong siya sa kinakaharap ko na problema. Kaya agad akong pumasok sa kwarto namin mag-asawa. Binuksan ko ang kamera ng aking cellphone habang nakatutok sa higaan namin ng asawa ko. Doon niya ay tinupad ko ang gusto ng aking asawa. Tulad ng sabi niya, ginawa ko nga ang lahat. Tiyak na hindi na siya maiinggit sa mga kasama niya sa trabaho na meron din asawa ng ganun ang ginagawa. Sigurado na hindi na siya magtatampo. Salamat pa. Natulungan mo kami sa aming problema. Tiyak na matutuwa si Jonas kapag nakita na iyon. Sabi ko kay papa. Habang palabas na ito ng pinto ng kwarto namin, okay lang iha, basta magsabi ka lang kapag kailangan mo. Nandito lang ako, huwag kang mahiya, pahabol pa ni papa ang ama ng aking asawa, habang masayang palabas ng pinto. Nang ako na lang ang natira sa loob, napaisip ako, magustuhan kaya ni Jonas ang video na ipapadala ko. Doon ko naalala ang sabi niya na, dapat hindi namin kilala, sa nagawa ko, hindi lang basta kilala, kung hindi mismong ama niya. Pero tapos na, nangyari na, dahil bukas din isisend ko agad ang video ko na na-record ko. Matapos ko na masave ang video, lumabas ako. Nakita ko muli si Papa, ang ama ng aking asawa. Kanina kasi unang beses ko, kaya parang may kulang. Pa, hindi pa ba darating sina mama? Pagtatanong ko sa ama ng aking asawa, mamaya pa yun gabi uwi, pakaya mo pa ba? Isa lang kasi ang na-record ko, sabi ko kay Papa. Hindi na nagsalita si Papa, bagkus, kinuha ang unan sa sofa. Kaya muli ay inilapag ko ang aking cellphone sa lamesa at tinapat ko sa may sala kung saan nakaupo si Papa. Muli nag-record ako doon. Muling kong tinupad ang gusto ni Jonas, wala naman pag-aalinlangan na tumulong si Papa. Pareho kaming masaya ng ama ng aking asawa, dahil pareho namin natulungan ang problema ng kanyang anak. Kinabukasan, agad ko na kinuha ang cellphone ko. Hinintay ko na online si Jonas, pero isang oras na, naka-offline pa rin, inisip ko na baka duty at busy. Meron na akong video, send ko sa'yo,
Unang chat ko kay Jonas, talaga, excited ako. Asan na? Biglang reply ni Jonas, sige, send ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Sagot ko sa chat kay Jonas. Agad ko naman hinanap sa video file ko ang video. At sabay na send ko sa messenger. Pero nakailang ulit na ako nag-send. Ayaw tumuloy. Asan na? Ang tagal naman. Chat muli ni Jonas. Wait lang, nagloloko yata ang internet. Ayaw mag-send. Doon ko napansin na mahaba pala ang video. Ayaw pala mag-send ng video sa messenger na sobra ng 10 minutes. Kaya nag-screenshot na lang ako mula sa videos. Picture na lang ang nasend ko kay Jonas. Sino ito? Bakit siya? Anong ginawa mo? Biglang chat ni Jonas, parang nabigla at pakiramdam ko na galit. Pero hindi ko sinagot ang sabi niya, edit ko muna ang video, maya ko send sa'yo. Chat ko muli kay Jonas, pero napansin ko na biglang nag-offline. Hindi na nabasa ang mga huling chat ko. Akala ko ba naman matutuwa siya sa makikita niya. Pero parang baligtad yata, parang hindi niya nagustuhan. Net, kumusta? Nag-usap na kayo ni Jonas? Pagtatanong ng ama ng aking asawa, nang makita ako sa labas ng bahay. Bakit? May problema na naman ba kayo? Dapat pag-usapan ninyo agad, sabi naman ni Mama. Wala po ma, okay lang kami, busy lang sa trabaho si Jonas. Sagot ko na lang, nag-aalala kasi ako na baka magtanong pa si Mama. 2 araw na hindi pa nag-chat-chat sa akin si Jonas. Nag-alala ako, hindi rin nagtatawag kina Mama. Pero kung tutuusin siya naman ang may kasalanan, siya naman ang may gusto ng ganito. Tapos kapag nagawa ko na, galit siya, wala na ba akong tama na ginawa sa kanya? Eh kung ayaw niya ako kausapin, di wag, sabi ko na lang sa isip ko. Pero pagdating ko sa aking trabaho, biglang nag-chat si Jonas, kumusta sina Mama? Kumusta ka? Tanong ni Jonas sa chat sa akin, okay naman sila, umalis kanina, parang mailakad yata. Sabi ko pa, malamig at tipid ko na sagot. Ilang minuto pa, hindi na naman nag-reply sa akin, kaya tumigil din ako sa pag-chat. Pero may huling chat siya, maya sa bahay tatawagan kita. Sabi sa chat ni Jonas, bakit mamaya pa, ngayon na, galit ka? Maliban ang ginawa ko, di ba ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ko iyon, ngayon nagagalit ka sa akin. Sunod-sunod na chat ko sa akin asawa, parang naubos na rin kasi ang pasensya ko. Okay lang ako, hindi ako galit, nag-aalala lang ako. Alam ba ni Mama ito? Tanong ni Jonas, hindi siyempre, sagot ko agad, sige maya send mo yung video. Reply pa niya, kaya hindi ko na pinatagal, na-edit ko na kasi kagabi, kaya na-send ko agad at nakita ko na nabasa niya. Okay ka lang ba? Masaya ka rin ba? Tanong ni Jonas. Makalipas ang ilang minuto, siguro napanood na niya, okay lang ako, ang totoo, namimiss na kita. Sabi ko agad, masaya ako, dahil natupad ko ang gusto mo. Pero sana, huli na ito, sabi ko sa chat kay Jonas, sige mamaya. Tatawag ako kapag nasa bahay ka na, muling sagot sa akin ng asawa ko, naguguluhan tuloy ako. Hindi ko malaman kung natutuwa ba siya, o nagagalit sa akin. Pagdating ko naman ng bahay na abutan ko ang mag-asawa. Net sabay ka na sa hapunan, upo ka rito. Sabi ni Mama, nasakto dahil sobrang traffic ng uwi ko. Inabot ako ng gabi. Kaya naghahaponan na ang mag-asawa nang dumating ako. Kanina lang, kausap namin si Jonas. Sabi ni Papa sa akin, gusto sana kausapin din ang anak ninyo. Kaya lang maaga natulog, napagod sa maghapon paglalaro. Sabi naman ni Mama, hindi ako makatingin ng diretso kay Mama. Hindi ko alam, pero parang nahihiya ako, Net. Alam ko na. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Alam ko na nag-aalala ka. Kahit hindi mo sabihin, pero nakikita ko sa'yo na naiilang ka sa akin. Ito, para hindi ka mahiya sa akin. Panoorin mo ito, sabay nabigay ni Mama ng kanyang cellphone. Doon ay may isang lumang video ako na nakikita. Isang may edad na rin na lalaki at isang magandang babae, kung hindi ako nagkakamali. Ang mama ni Jonas iyon, napatingin ako sa ina ng aking asawa. Naranasan ko rin ang dinanas mo, okay lang yan. Kasama sa masayang pagsasama ng mag-asawa yan. Tingnan mo kami ng papa mo.
3 dekada na kaming mag-asawa. Pero hindi kami nag-away, lahat ay pinag-uusapan namin at napagkakasunduan. Sabi pa ni Mama, doon ay naunawaan ko na ang lahat. Noong nasa abroad din pala si Papa, sa tulong ng uncle niya, nagawa rin ni Mama ang gusto ni Papa. Para hindi siya mainip sa ibang bansa, iyon na lang daw ang pinapanood niya kapag nalulungkot siya, sabi naman ni Papa. Maya-maya, tumawag si Jonas, kaya ang ginawa ko, nilakasan ko ang speaker at pinakita ko sa aking asawa na kasama ko ang kanyang magulang. Hello, anak, huwag kang mag-alala, kami na ang bahala sa asawa mo, sabi agad ni Mama kay Jonas. Nagkwentuhan pa kami at masayang nag-usap-usap, ngayon ay tuluyan ko nang naunawaan ang lahat. Wala pala silang lihiman na magpapamilya, alam nila ang bawat ginagawa ng bawat isa. Habang abala pa si Mama at Papa nakausap ni Jonas sa cellphone ko. Naiwan sa harap ko ang cellphone ni Mama. Nakita ko na natapos na ang pinakita ni Mama kanina, kaya nagpindot ako sa cellphone niya. Napansin ko na hindi lang isa ang video, marami ito, at mukhang enjoy talaga si Mama. Pero may isang video akong nakita, parang mga 10 minutes lang ito. Agad ko na pinindot ang cellphone, napadilat ang mata ko sa aking nakita. Hindi ako pwedeng magkamali, si Jonas iyon, sa tantya ko. Nasa mga edad 20 pa lang ang asawa ko. Alam ko ng panahon na iyon, hindi ko pa siya kilala. Doon ay nakita ko sa video si Mama at si Jonas, masaya silang pareho, habang ang kanyang ama ang maihawak ng kamera. Masaya silang tatlo sa kanilang ginawa, ikaw naman daw ang kausapin ni Jonas. Sabi ni Mama sa akin, sabay bigay ng cellphone ko. Nag-usap na kami ni Jonas, pero tungkol sa anak namin, magpapadala raw ulit siya. Pambili ko raw ng mga bagong damit, saka yung dating gusto ko na gold na necklace dati noong nandito pa siya. Bilhin ko na raw, sabi pa niya. Habang masayang nakangiti sa akin, natuwa naman ako, matagal ko na kasing gusto iyon, kahit na naguguluhan ako at nagtataka kung bakit ganito ang pamilyang ito. Ang totoo, nag-enjoy talaga ako. Hindi na ako nag-aalala na wala ang asawa ko. Laging nakasuporta ang asawa sa akin, kaya nang sumunod na araw, sa request muli ni Jonas, si Mama naman ang maihawak ng kamera. Habang abala si Papa, nakikita ko na masaya si Jonas habang nanonood at ka-video call namin. Nakikita ni Jonas kung paano ako bigyan ng suporta ng kanyang mga magulang. Makalipas ng 1 linggo, dumating ang padala ni Jonas. Kumain kami sa labas ni na Mama, kasama ang anak namin, namasyal din kami. Binili ko na rin ang necklace na sinabi ni Jonas. Masaya ka ba? Enjoy ka naman ba? Kahit wala ako dyan. Mga chat ni Jonas sa akin nang makauwi na kami sa bahay, at nagpapahinga na ako. Salamat mahal ko, enjoy na enjoy ako dito sa family mo. Nakita mo naman na magkasundo kami. Reply ko kay Jonas, alam mo naman na lahat ng ginagawa ko, para sa iyo. Para sa inyo, gusto ko masaya ka. At masaya ang pamilya ko, kaya kahit napagod ako sa maghapon pagtratrabaho dito, naiibsan ito. Kapag nakikita kita sa video, masaya na sabi pa ni Jonas, pero maiba nga pala ako. Sana ibang part naman at lugar ang ipadala mo na videos. Biglang iba ng chat ni Jonas sa akin, anong ibig mong sabihin? Reply ko agad, parang nakita ko kasi, parang paulit-ulit lang ang videos, baka pwedeng maiba naman, sabi pa ng asawa ko. Ganun ba? Ito send ko sa'yo, panoorin mo, sabay na send ko ang mga video namin ng anak ko. Habang naglalaro kami sa isang mall, hindi yan, yung may excitement, reply muli ni Jonas, anong excitement? Hindi pa ba sapat ang mga nakita mo? Reply ko, dahil parang naguluhan na naman ako sa sinasabi niya. Diba, nabanggit mo sa akin, nakaraan, na kung hindi si Papa, yung may edad na gwardya ang kausap mo. Sabi pa ni Jonas, na ikwento ko kasi kay Jonas iyon, kung hindi sana umuwi ng probinsya si Manong Guard, baka siya ang niyaya ko. Pero Jonas, ibang usapan na yun, saka hindi ako sigurado kung papayag iyon. Hindi mo pa naman sinasabi, subukan mo lang, sabi pa nito, ayoko, saka uwi ka naman diba? Hihintayin na lang kita. Reply ko muli kay Jonas, pero hindi na muling sumagot, nag-offline naman, magtatampo na naman ang asawa ko.
hinayaan ko na lang dahil alam ko na pansamantala lang naman yun. Hello, ma'am. Magandang umaga. Kumusta po kayo? Biglang bati at salubong sa akin ng gwardya sa aming opisina. Manong, kailan ka bumalik? Akala ko permanent na si ate magbabantay dito. Bakasyon lang ako, ma'am. Pero naayos na ang problema ko sa probinsya. Kaya balik na ako. Sagot ng dating matandang gwardya na bumalik sa amin. Doon naalala ko si Jonas. Parang sumasang-ayon ang panahon. Kagabi ka-chat ko si Jonas tungkol sa gwardya. Sakto naman, bumalik na ito. Hindi ako mapakali maghapon. Paminsan-minsan, napapatingin ako kay Manong guard. Tapos napapangiti ako. Iniisip ko kasi ang sinabi ni Jonas. Malamang kakausapin naman ako ng magulang nito kapag nalaman na hindi na naman kami nag-usap. Ma'am, parang may iniisip kayo na malalim. May problema po ba kayo? Tanong bigla ni Manong guard nang pauwi na ako. Nakaupo kasi ako doon sa mailabas ng office namin. Nag-iisip kasi ako kung papayag pa ba ako sa gusto ni Jonas. Parang kalabisan na yata iyon at hindi na normal ang lahat. Wala po Manong. Naghihintay lang ako ng sakayan. Ma'am, napansin kita kanina pa na hindi ka mapakali. Inaway ka naman ba ng asawa mo? Nagsiselos pa rin ba? Sa bagay kung katulad mo kaganda ang asawa ko, magsiselos talaga ako. Gusto akin lang siya, at ayaw kong may nagkakagusto sa kanya. Sabi pa ni Manong, dati kasi naikwento ko sa kanya na inaaway ako ni Jonas dahil sa sobrang pagsiselos. Umiyak ako noon sa office, kaya nalaman lahat nila ang problema ko. Pero ngayon, hindi na selos ang inaalala ko. Kung bakit inaaway ako ni Jonas, mabuti pa si Manong guard, hindi papayag na may nagkakagusto na iba sa asawa. Samantalang si Jonas, ang gusto maging maligaya ako. Kahit wala siya, nag-enjoy naman ako. Kaya lang kapag naiisip ko ang pamilya ni Jonas, na sa kabila ng kabaitan ng mag-asawa, maging ang matatag nilang pagsasama at maalaga sa apo at mga anak, may mga itinatago pala silang lihim. Ma'am, kung gusto mo sabay na tayo uwi, para naman hindi ka mainip dito paghihintay ng sakayan. 1 oras na lang mag-out na ako. Sige Manong, traffic pa naman. Dito lang muna ako. Sagot ko kay Manong guard. Kaya habang naghihintay siya ng oras, nagkwentuhan kami ng matandang gwardya sa opisina. Doon ko nalaman na naghiwalay na sila ng asawa niya. Dahil kahit na may edad na raw ang asawa niya, nagkaroon pa ito ng karelasyon sa ibang bansa. Kinausap daw niya ang kanilang mga anak. Balak na daw kasi na umuwi ang asawa niya at doon natitira sa bahay nila. Kasama ang lalaking nakilala niya sa ibang bansa. Nakalugar din pala nila. Tinanggap ko na lang ma'am. Wala na akong magagawa kung pipilitin ko pa ang asawa ko na bumalik sa akin. Tapos mag-aaway lang din kami. Kwento pa ni Manong. Doon ay napaisip ako. Akala ko, ako lang may problema. Si Amnong pala ay meron din itinatago na suliranin na hindi mo makita sa kanya. Dahil sa normal na kay Manong guard na nakangiti, nalaman ko din na 50 anyos pa lang pala si Manong. Sa ngayon daw ay nakakuha siya ng isang maliit na kwarto na upahan na tinitirhan niya. Simula nang bumalik siya galing probinsya, sakto pa. Pareho kami ng way ng daan dahil malapit lang pala sa bahay ng biyanan ko ang inuupahan ni Manong. Nalibang ako sa kwentuhan namin ni Manong hanggang napansin ko na malapit na pala ako sa bahay. Manong, dito na ako. Sabi ko pa, sige, doon pa ako sa may dulo, tapos papasok pa ng eskinita. Mas mura kasi doon ang renta. Sabi ni Manong guard bago dumiretso ng lakad. Dito na pala si Net. Sino yung kasabay mo kanina? Kasama mo sa office? Tanong ni Papa. Nakita kasi kami kanina. Dahil nasa labas ng gate ang biyanan ko. Opo pa, siya yung gwardya doon sa office. Doon lang pala siya nakatira sa may dulo, sa kabilang kanto. Kaya nagsabay na kami, sabi ko sa ama ng aking asawa. Siya nga pala, nagsabi. Pala si Jonas na uwi ngayon December, 3 buwan na lang, naiinip na raw siya daw doon. Sabi ko nga, wag nang bumalik, magnegosyo na lang kami. Sabi naman ni Mama, hindi na ako sumagot. Pumasok ako sa aking kwarto, gusto ko kasi ipahinga ang aking mga binti, parang nangangalay. Napagod kasi ako maghapon sa office, nag-expect ako na tatawag sa akin si Jonas. Pero hain talaga,
hanggang kinabukasan, kahit chat wala. Siguro gusto niya sagutin ko ang sabi niya tungkol doon sa kasama ko na gwardya. Pero sinadya ko na tiisin. Hindi rin ako nakipag-usap, hanggang umabot ng 1 linggo. Si Papa naman, tuwing gabi, hinatid sa kwarto ko ang anak namin ni Jonas. Doon na kasi. Nakakatulog sa kanila, binubuhat na lang ni Papa, para doon sa akin matulog. Lalo na kapag maaga silang aalis na mag-asawa. Kapag dinadala niya ang anak namin, alam ko na may ibig sabihin siya. Hindi ka ba nalulungkot? Umalis si mama mo, tayo lang dito. Sabi ni Papa, okay lang ako pa. Saka pagod ako. Sabi ko naman sa aking biyanan, alam ko na kasi ang ibig niyang sabihin, pero nag-iisip na ako. Parang hindi na tama ang lahat ng ito. May mga diferensya sa pag-iisip ang pamilyang ito. Sabi ko sa aking sarili, Ma'am, bakit parang puyat kayo? Kanina pa kayo hikab ng hikab. Sabi ni Manong Guard sa akin. Hindi ko alam, pero bakit parang ang aga? Inaantok ako. Nakatulog naman ako. Saka pakiramdam ko masama lagi ang pakiramdam ko, siguro dala ng pag-aalala ko noon sa aking asawa. Pero iba talaga ang pakiramdam ko, parang naduduwal ako, lalo sa umaga. Medyo inaantok ako Manong. Sabi ko na lang, Ma'am, soft drinks, meron ako dito. Kahit paano mawawala ang antok mo dito. Alok ni Manong Guard. Sige Manong, salamat. Akin na lang, kanina pa ako, naghahanap ng pagkain na hindi ko alam kung ano. Sabi ko kay Manong, sabay inabot naman sa akin ang soft drinks. Naku ma'am, baka buntis ka. Pabirong sabi ni Manong, pagbigay sa akin ng inumin, ay mali pala. Nasa ibang bansa pala ang asawa mo, baka pagod lang yan. Biglang bawi ni Manong, napatingin kasi ako sa kanya. Pero bigla akong kinabahan sa sinabi ni Manong. Doon ko naalala ang video na pinadala ko kay Jonas. Halos magtatatlong buwan na pala iyon, hindi ito pwede, ayoko. Sabi ko sa aking isip, nang mabuo na ng tuluyan sa aking isipan ang posibleng mangyari. Sabay nakita ko si Manong Guard na napapatingin sa akin, parang nag-aalala siya. Siguro nakikita niya ako na nag-iisip at nag-aalala. Ayokong mabuo ito. Sabi ko pa sa aking sarili, kailangan gumawa ako ng paraan para hindi ito matuloy. Sabi ko pa, doon naisip ko si Manong, naalala ko na may naikwento sa akin ito noon. Na may kilala siyang albularyo sa Quiapo, baka makatulong sa akin iyon. Sabi ko pa, pero paano ko sasabihin kay Manong Guard? Paano ko umpisahan? Ano kaya ang iisipin ni Manong kapag sinabi ko ang totoo? Pero hindi pa naman kumpirmado, kaya lang naalala ko din na galit pala siya sa ganun. Kaya malamang na hindi ako tulungan ni Manong, doon pumasok sa isip ko si Jonas. Ano kaya kung subukan ko yung sinasabi niya, tapos after 1 month, ipapaako ko kay Manong. Sigurado tutulungan ako nito. Hello, kumusta? Payag na ako. Biglang chat ko kay Jonas, pero hindi ito. Nagreply, pag uwi ko pa ng bahay ito nagreply ng chat sa akin. Siguro, busy rin sa kanyang trabaho. Talaga, kailan, meron na ba? Patingin, reply sa akin, na excited masyado, na kapag sa ganitong usapan. Mabilis ito magreply at nawawala agad ang tampo, wala pa, sasabihin ko pa lang. Sagot ko naman, wag mo na banggitin kina Papa yan, hindi kasi papayag iyon. Sabi pa ni Jonas, sige, sagot ko na lang, sabay na hinto ang chat ko kay Jonas. Nang makita ko naka-online si Manong sa Messenger, Manong, bakit hindi ka patulog? Pabiro ko na chat kay Manong, alas 12 na kasi ng gabi iyon, alam ko na duty pa siya bukas, ako kasi walang pasok. Dahil Sunday kinabukasan. Hindi ako makatulog ma'am. Ang hirap pala mag-isa, naiisip ko ang asawa ko, masakit pa rin ang ginawa niya. Ang hirap pala mag-isa ma'am. Chat pa ni Manong, mahirap talaga mag-isa. Sabi ko naman, ikaw pala ma'am, bakit hindi ka pa rin tulog? Tanong din ni Manong, tulad mo Manong, hindi rin ako makatulog, ako lang kasi mag-isa dito. Yung anak ko, doon na naman natulog sa lolo at lola niya. Ganun ba ma'am? Gusto mo samahan kita para hindi ka nag-iisa dyan? Sabi ni Manong. Na alam ko naman na biro dahil may salitang joke pa sa dulo. Wag na Manong, ako na lang ang pupunta dyan sa'yo. Reply ko na may kasamang joke din. Nagkatawanan kami.
pareho sa chat, pero hindi ko alam kung bakit lumabas ako ng kwarto. Sinilip ko kung tulog na ang dalawang matanda. Nang makumpirma ko na mahimbing na ang tulog ng mag-asawa, dumiretso ako sa gate ng bahay. Suot ko pa rin ang aking pantulog na damit, naglakad ako, papunta doon kung saan nakatira ang gwardya ng aming opisina. Manong, dungaw ka sa bintana. Chat ko muli kay Manong, nakita ko naman na may isang lalaki ang dumungaw mula sa ikalawang palapag ng isang lumang bahay. Nakita ko si Manong na parang nagulat. Ma'am, akala ko joke lang, sabi agad nito. Nang buksan ang pinto ng kanyang inuupahan at nakita niya ako na nasa harapan niya, hindi ba pwede bawiin? Sa tingin mo, nagbibiro pa ako. Sabi ko kay Manong, si Manong naman ay parang hindi makapagsalita. Hindi siya makapaniwala na ang dating tinitingnan niya na magandang kaopisina ay nasa harapan na ng pintuan ng inuupahan niya. Manong, titingnan mo lang ba ako? Hindi mo ba ako papasukin? Tanong ko kay Manong guard. Dahil tulala pa rin ito at hindi makapaniwala, ma'am, pasok kayo.